Ito po yung aming fish pond. Hindi ko na po muna iyan nilagyan ng isda. Hindi ko na po muna inoperate bilang fish pond kasi po ay hindi po kayang pagsabay-sabayin. Kasi dito po sa amin ay hindi po gaanong mabinta yung tilapia kasi malapit po sa ilog. Pagka malapit po talaga sa ilog, hindi po gaanong mabinta yung tilapia kasi mayroon din po ditong tilapia sa sapa at sa ilog. So ang ginagawa po namin pagka nag-harvest ng isda dito ay dinadala po namin sa bayan para ibenta. So medyo mababa po yung price kasi kailangan mo ding ibaba para makuha po ng market. At ganun din po medyo mahirap sa paglabas ng isda dito sa amin kasi malayo po ito sa kalsada. Ay ang kadalasan pong order dito sa amin ay buhay na tilapia. So medyo hassle po sa pagdadala kasi may kasama pa po yung tubig. At dahil nga po sa may manuka na po kami ay nahihirapan po akong pagsabayin kasi ang tilapia po ay mga 4 o 5 buwan bago po mag-harvest. Matagal po bago makabalik yung kapital. Tsaka kadalasan po medyo nalulugi po ako dahil marami pong expenses nga bago makadating sa bayan yung isda. Kaya after ko pong mapahibasan yung aming fish pond at makuha lahat yung mga isda, ito po yung preparasyon na ginawa ko para po mataniman po ng palay yung aming fish pond. Sa ngayon po kasi tumutulong yung ating government sa mga magsasaka, lalong-lalo na po sa mga nagtatanim ng palay. Nagbibigay po sila ng libreng binhi at saka libreng fertilizer. So ito po yung ginawa ko para maka-avail po ako para din po hindi na madagdagan yung expenses ko at makapagtanim din po ako ng palay. Sa mga may palayan po pala na malayo po sa sentro na hindi po naabot ng traktora or ng hand traktor. Ito po yung napakasimpleng paraan para po hindi po kayo mahirapan sa pagpreparasyon para po sa pagtataniman ng palay. Ito po palang unang ginamit ko, ang tawag po dito ay pagulong. Ang purpose po nito ay para po mabungkal yung mga lupa at mailubog yung mga damo sa ilalim po ng putik. After ko pong matapos yung isang sagip ay pumunta po ako dito sa kabila. Ayan, kung napapansin nyo po ang loob po ng pagtataniman ko na ito ng palay ay napakarami pong bato at yung iba po ay malalaki pa yung bato. Ito po kasi yung fish pond. Hindi po talaga ito naka-design sa pagtatanim ng palay kaya ito po yung ginagawa ko pong preparasyon para maihanda po siya bilang sa pagtataniman po ng palay. Kung napapansin niyo po yung gilid niya rin, yung pilapil niya ay sobrang taas kasi yan po dati yung pilapil ng fish pond. So sa mga hindi po dyan marunong sa paghanda ng pagtatanim ng palay at pagtatanim ng palay, so ipapakita ko po sa video na ito kung paano po yung pasunod-sunod na ginawa ko hanggang po sa pagtubo po ng palay. Yan dahil po sumakit na po yung paa ko at saka malalim po na iiwanan ako ng kalabaw kaya ito po yung ginawa ko, sinakyan ko na lang po yung kalabaw para hindi po ako mahirapan sa paghabol. Kung napanood nyo po pala yung nakaraan ko pong video, ito po yung kalabaw ko na tinuruan ko po siya, ito pong pagmamanso. Ito po yun, ito na po yun. After ko pong mapagulong, nabungkal na po yung mga lupa at baon na yung mga damo. Ito na po yung ginawa, ang tawag po nito ay pagsusuyod. Ito po ang purpose po nito para mapantay po yung putik. Kasi pagka isasabog mo po yung palay, dapat po ay pantay na pantay po siya kasi dapat po hindi po siya maistakan ng tubig. So ito po yung paraan para mapantay mo siya, maidala mo yung mga putik doon sa may mga malalalim na parte. So habang ginagawa ko po ang paghahanda na ito ay nagbabad na po ako ng binhi sa tubig. Yun po yung binhi na papatubuin ko na ilalagay po dito. Ibababad mo po siya sa tubig ng isang gabi at 2 araw. Pwede din po sa drum or sa palanggana, kahit saan po basta may tubig na nakalublob siya. Pagkatapos po ng isang gabi at 2 araw, kukunin mo na po siya. Pero bago mo po siya iaon sa tubig, dapat huhugasan po siya ng mabuti kasi may mga na-stuck po dyan na putik
kaya yung mga dumi na nanggaling sa sapa, yung mga lumot. So dapat malinis po ng maayos. Pagkatapos mo po siyang maiahon sa tubig, ganito po ang gagawin mo. Ibabalot mo po yung sako sa plastic o kaya babalutin mo siya ng luna o ng trapal. Isang gabi din po at 2 araw siyang nakatago sa ganito. Pagkatapos po ng isang gabi at 2 araw, titingnan mo po siya kung maayos na ba po yung tubo. So pagka ganito na po yung tubo niya, pwede na po itong ipunla or kaya isabog. Ang ginawa po pala namin dito ay direkta na, hindi na po kami punla. Kasi po pagka magpupunla ka pa, pagka hybrid po, maghihintay ka po ng 18 days bago po yun itanim. At pagka hindi naman po hybrid, maghihintay ka po ng 14 days bago po yun itanim. At dahil po hindi talaga ako expert sa pagsabog ng ganitong palay, nandito po si Papa, tinuturuan niya ako. Ayan si Papa, siya daw ang masabog. Medyo malaki rin po ito na pagtataniman namin ng palay. Ayan po yung dating fish pond. Tinaniman ko muna ng palay. Ayan, ito pa yung isa. Ngayon yung isa pa. Yan. Magtanos ka paglakaw ta. Tiri ko kaya na paroy pagtubo. Oh. Yan, arog dapat kayan, tindog ka paroy. Pag yuko kang marayday panganian bunga, yuko na tulos. Oh, tiko ka na pa. Pagtanos-tanos ka po, tiriko kayan ang tubo ka paroy. Baka pagtubo ka paroy kaya nakayuko din. Yan ang para sa buwag may tukawan. So ayan nga po, dahil pagod na si Papa, ako na po yung nagpalit at ako na po yung nagpatuloy sa pagsabog ng palay. So ganito po pala pagsabog ng palay. Dapat po ay unti-unti lang na pinapalabas yung palay sa kamay para hindi po nagkakapal yung pagsabog ng palay. Dapat po ay hindi inuubos yung laman ng kamay pagsabog sa isang sabog lang. So after 9 days po, ito na po yung itsura niya. Binaba ko lang po yung camera para makita po ng maayos yung tubo ng palay. Kasi pagka nakaangat po ay hindi pa po gaanong pansin. 9 days pa lang po siya. Ayan, may mga patlang-patlang kung napapansin nyo po. Kaya dapat pagka nagsasabog po ng ganito, dapat magpupunla ka rin na pang lalagay mo dyan sa mga walang nagtubong palay. So yan na po yung tubo ng palay after 9 days. Kasi pagkatapos pong isabog, dapat after 10 days ay maglalagay na po ng fertilizer. So hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. More power po. God bless.